pagpapatay na lang yung mga suspect o yung mga akusado ah, para hindi na sila makalusot. So, naniwala naman sila dun sa turo o utos sa kanilang nakakataas. Pero ngayon, maganda rin na natuldukan na ng Supreme Court yan na pagdating ng araw po, kung illegal yung gawain at sumusunod-sunod lang kayo dun sa hindi tamang mga order, mananagot kayo. At yung mga nag-utos sa inyo ay malamang wala sa tabi nyo, wala sa likuran nyo at hindi kayo pwedeng iligtas o kaya ipagtanggol. So this is a very good lesson to everyone. Doon ho naman sa pamilya ng biktima ay Hmm. sana maging example ito sa lahat, no, na kung pursugihin lang natin, hindi ho naman magkukulang ang mga abogado at mga mabubuting tao na sumusuporta doon sa mga naghahanap ng hustisya, na kahit aminin natin na sobrang bagal ang hustisya sa ating republika, kahit aminin natin na meron ding korupsyon sa mga huwes at mga piskal, pag pupursugihin talaga tayo natin at magtulong-tulungan, mapapanagot natin. It may take time kasi medyo mahaba-haba din ito, step, no? Hmm. More than 3 years, 4 years bago natuldukan ng Supreme Court. But compared to other cases na umaabot ng 10, 20, 30 years bago matapos ang kaso, iba, mabilis-bilis na ito. Hmm. Sana ganito ang trend, no? Kung ito ay nangyari na noon, na napapanagot yung mga lahat ng mga pinaghihinalaang ng salvage o ng tokhang, hindi sana humantong sa ICC yung kaso ng dating Pangulo. Diba? So that's another lesson na Mm. ating ano. And we congratulate at nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga abogado, mga kaparian, mga concerned citizen na tumulong sa pamilya na pursugihin at tuntunin ang hustisya. Doon naman sa kapulisan, sana maging leksyon nila ito. Uh, Mm. it Mm. is a wrong Ah, that, but I mm. hope we derive something good out of it, which is the lesson learned. Mm. Attorney, paano po ba pinagtitibay po, 'no, ng naging, desisyong ito ng Supreme Court ang karapatan sa buhay at due process na nakasaad po sa ating saligang batas, lalo na para sa mga menor de edad tulad nga po nitong si Kian De Los Santos? Una, it doesn't really, yung karapatang pantao ng bawat mamamayan sa ating republika at sa karamihan ng bansa sa mundong ito, it doesn't matter whether you are minor or adult of age, babae, lalaki, uh, o kaya mayaman, mahirap. Pare-pareho lang ho tayong mga mamamayan na may karapatang pantao. And basically, it is no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ibig sabihin ho, halimbawa, dito sa mga kaso, pag pinaghihinalaan yan na nagtutulak ng droga o gumagamit ng droga, meron namang obligasyon at poder ang gobyerno na patigilin yan at parusahan yung mga gumagawa ng krimen na yan. Kasi krimen yan eh. Pero dapat ho alinsunod o sumusunod dun sa tamang proseso. Huliin mo yung suspect, kasuhan mo, investigahan, kasuhan, at mabibigyan siya ng pagkakataong depensahan siya sa isang hukom. Hindi ho pwede yung dahil pinagsuspetsyahan mo na yan o na-identify na nagtutulak o gumagamit ng droga, pwede mo na lang pagbabarilin. So yun din ho ang isang ano na ganun din sa kapulisan na hindi dahil kayo ay alagad ng batas at may armas, pwede na lang kayong malaya kayo magbabaril kung kani-kanino man. Meron hong mga alituntunin yan at pag yan ay shinortcut ninyo, ay mananagot kayo gaya ng 3 pulis na ito. Mm. At kanina nabanggit niyo na, attorney, yung regarding nga po, 'no, dun sa
sa ICC, no? Dahil alam naman po natin na malawak yung naging discourse, yung mga diskusyon noon tungkol nga po, no, sa mga di umano'y police abuses sa anti-drug operations. Ano naman po yung magiging implikasyon ng ruling na ito sa mga allegations po, no, ng extrajudicial killings kaugnay po nitong drug on war, sa war on drugs? Dahil napakalaki ho ang implikasyon na ito at malaking tulong ito sa prosecution laban sa dating Presidente Duterte. Sapagkat yung pagka-convict ng 3 pulis na walang awang pinagbabaril yung inosenteng kabataan, no? Hindi binigyan ng pagkakataong mag-explain o kaya idepensa ng sarili niya, gagawin itong isang halimbawa nung ginagawa nung drug war. So ito hindi nakakabuti sa depensa ng dating Presidente Duterte kasi mismo na sa ating bansa, mismo ang Supreme Court nagsasabing nangyayari talaga noong panahong yon yung tokhang at Mm. krimen yon. So yun ang isang implication. On the other hand, maaari ding igising uli nung depensa na, o tingnan nyo, meron nang na-convict sa Pilipinas. Umuobra naman yung aming justice system doon. Kaya wala na kayong jurisdiction kasi nakakapasok lang naman ng ICC kung walang unwilling or unable ang gobyerno na panagutin yung mga nagkasala sa tokhang. Ang problema sa ganyang argumento kasi, Steph, Mm. yung kaso ni Kian de los Santos, isa lang sa napakarami, libo-libo, from 7,000 to 30,000 na pinagpapatay, isa lang ito sa mga iilan na naimbestigahan at nakasuhan. Kaya sa tingin ko, hindi rin makakatulong sa depensa yan. Mas makakatulong sa prosecution sapagkat maipakita sa desisyon na ito na yung illegal na tokhang nangyayari talaga Mm. nung panahon ng drug war. Mm. At gumawi naman tayo dun sa tinatawag, no, na kumbaga ay ginagamit nga po itong performance of duty bilang depensa sa kasong ito, kung saan nilinaw nga po ng Supreme Court na hindi pala ito maaaring gamitin. Ano po ba yung legal na limitasyon ng depensang ito, Attorney Cayosa? Maganda at tama lang na pinaalala ng Supreme Court na yung rason na ginagawa ko lang ho ang trabaho ko ay hindi ho yan mananaig kung ang paggawa mo ng trabaho mo wala sa tama. Pag gagawin mo ang katungkulan mo o trabaho mo bilang alagad ng batas o bilang opisyal o kaya kawani ng gobyerno, gawin mo ito sa tama, naaayon sa batas. Hmm. Totoo naman na trabaho ng kapulisan na imbestigahan, tuntunin at patigilin itong illegal na droga. Malinaw yan. Kaya lang, dun sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga, dapat ho naman kumilos kayo sang-ayon sa lahat ng batas sa konstitusyon. Hindi pwedeng i-shortcut nga. Kumbaga, you cannot take the law into your own hands. Mm. Maganda, napakabuti na pinaalala uli ng Supreme Court. Kasi alam mo, Steph, hindi lang ito ngayon nangyari. May mga pangyayari na rin na yung mga nag-abusong kapulisan sa kahuli-hulihan sa bilibid sila. At yung mga mastermind o yung mga nag-utos sa kanila, hindi sila nasaklolohan o kaya naprotektahan. So sana leksyon uli ito sa mga kapulisan. Maghinay-hinay ho kayo, hindi dahil utos na yan. At ang masaklap pa nito, di ba, Steph, lumalabas, may premyo pa sila. Hmm. Saan ka naman nakakita ng kapulisan na pepremyohan mo pag nakapatay ng adik o kaya suspected pusher? Talagang nagpakasasa din sila. So sana maging leksyon sa kanila yan. At ang importante din, Steph, yung iba pang mga biktima, Hmm. mga kapamilya nila na noong panahon ng Administrasyong Duterte, wala silang kapag-asa na iimbestigahan yung illegal na pagpatay sa kanilang kaanak o mahal sa buhay, mabibigyan sila ng panibagong hope, no? Na at lakas at determinasyon na pursigihin yung pagpa-file ng kaso laban dun sa kapulisan na gumawa ng
illegal na pagpapatay. So we hope that this will not be the last conviction, and we hope that yung mga noon takot o nangangamba o nag-aalinlangan mag-complain, ngayon napakita na dito na justice will prevail. So sana importante kasi ito na magsampa sila ng kaso, sapagkat kung hindi ho, nananatili o kaya lumalakas yung kultura ng impunity. Yung bang hindi napapanagot, yung hindi gumagawa ng tama. Mm, mm. At dahil napag-usapan nga po natin itong performance of duty bilang depensa, attorney, kailan lamang po ba maaaring magamit ng isang pulis o ng isang kumbaga ay law enforcer ang depensang ito nang naaayon naman po sa batas? Well, kung yung ang pag-uusapan natin yung performance of duty, yan pwede mo lang yang gawing depensa kung maipapakita mo na dun sa pagpapatupad mo ng iyong tungkulin, sinunod mo ang batas. Kasi ang ano bang tungkulin ng pulis? Alamin kung sino ang drug pusher, alamin kung sino ang nagdodroga. Pagkatapos, ano yung gagawin niya? Wala ho siyang tungkulin o kapangyarihan na pagpapatayin na lang yung suspect. Ang kanyang tungkulin, mag-case build up, kumalap ng ebidensya, huliin na in the act of committing the crime, at dadalhin sa piskalya para kasuhan sa korte, at pag nasa korte na magtetestigo siya sa korte, habang nabibigyan naman yung akusado ng pagkakataong maghain ng kanyang depensa. So yun, ipaubaya mo sa huwes ang desisyon kung guilty or not guilty yung suspect or akusado. Hindi ho yung ikaw na ang huwes at saka prosecutor, barilin mo na lang. Mm. So yun, so you can only avail of that defense of performance of duty kung mapapakita mo na you acted within the limits of your authority and your obligation. Dito ho kasi, sila na ang prosecutor, sila na ang huwes, sinentensyahan na nila, hindi nga pagkakulong, kundi kamatayan na lang. So maling-mali ho yun, murder ho yun. So yun ho naman. Pangalawa, importante din, siguro igising uli natin, yung sinasabi nilang self-defense, Steph, di ba? Mm. Palalabasin nila na nanlaban kasi mga ito. Yan ang palaging sinasabi nila noon. Nanlaban, nanlaban. Pero yung self-defense ng arresting officer, pwede lang hong gamitin yan kung number one, maipapakita mo na naunang gumamit ng dahas o illegal na pamamaraan yung hinuhuli mo. Pangalawa, na yung kanyang ginagawa, napapanganib ang iyong buhay bilang isang pulis na nang-aaresto o nanghuhuli. Pangatlo, yung ginamit mo na pangpwersa o pamamaraan para iwasan yung pangamba o yung threat sa iyong buhay at security is reasonable. Halimbawa, kung sapat naman na barilin mo na lang sa kamay para mabitawan yung baril, o kaya sunggaban mo na lang kasi mas malaki ka naman, pwede mo namang gawin yon at mawawala yung threat sa iyo, sa security mo at saka yung buhay, dapat yun ang gawin mo. Hindi ho yung pagbabarilin mo na lang, dahil may dalang baril, hindi pa bumubunot, hindi pa nagpapaputok, pabarilin mo na lang at binabaril pa sa likod. Di murder yon. So it has to be yung self-defense na pwedeng gamitin para mapawalang sana. Merong mga very strict requirements. Yung nasabi ko na kanina, under the rules of court. So sana i-memorize ito ng kapulisan para sa ganon, hindi naman sila mapapasubo sa ganitong pangyayari na sa simula parang doing their duty, but sa kahuli-hulihan, dahil malabis sila o nag-abuso o hindi alam yung batas, naging murder pa. Mm.
At, para naman po doon sa susunod ko pong, katanungan sa inyo, Attorney Cayosa, kasi iginigiit nitong mga akusado na ito na may pagkakaiba-iba yung salaysay ng mga saksi. Kaugnay nito, binigyang diin ng Korte Suprema na ang minor inconsistency sa testimonya ng mga saksi ay hindi po pala sapat para sirain ang kanilang credibility. So, bakit po, mahalaga yung ganitong prinsipyo sa criminal cases para lang po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay? That's a well-settled principle in evidence or rule in evidence. Sakat hindi naman kinakailangan 100% magkakatugma. Kasi nga, as a matter of fact, kung yung sinasabi ng 5 tao na nasa iba't ibang lugar at iba't ibang kalagayan nakasaksi ng isang krimen, 100% pare-pareho, yun ang kaduda-duda. Hmm. Kasi ibig sabihin, pinaktis sila, di ba? Kasi bakit? Number one, bawat tao, merong konting pagkakaiba ang kanilang obserbasyon. Di ba? Kung ano yung Mm. mai-impress sa kanilang pan. Pangalawa, malamang sa iba't ibang lugar sila naroroon. So magkakaiba yung kanilang point of view, yung kanilang makikita. Pangalawa, depende din yan sa character. Yung iba natataranta kasi bata o kaya takot na takot. Yung iba naman confident at so forthright ang testimony. So tama lang naman na it's human nature na sa ganyang pangyayari na kagimbal-gimbal, krimen na grabe sa harapan mo mangyari o kaya yung iba siguro nagsisilip lang sa malayo, iba-iba talaga, hindi exactly the same ang kanilang nakikita, naririnig o nararanasan. So that is a very sound rule in evidence at maganda rin ng Supreme Court pinaalala uli sa mga partido at sa publiko na mahirap gamiting depensa yan sapagkat human nature says yung iba't ibang klase ng tao, iba't ibang kinaroroonan nila o pinapanggalingan nila doon na nakakita o nakasaksi sa isang krimen, maaring may konting pagkakaiba. And that is more credible than yung 100%. Pare-pareho na lang silang sinasabi. Doon tayo dududa na naturuan o kaya scripted yung kanilang testimony. Mm. Attorney, bakit naman po kaya inalis ng Supreme Court itong phrase na without eligibility for parole dun sa hatol dun sa 3 pulis, at ano po kaya ang legal na batayan nito? Hindi natin alam kung bakit but normally ho kasi sa trial court nakikita nila na ito karumal-dumal na gawain at pulis pa mga ito alagad ng batas, kaya siguro naging mas stricto yung trial judge na sabi niya na uh, death penalty kayo, reclusion perpetua kayo, plus hindi kayo eligible for parole. So yung Supreme Court kasi merong nang umuusbong o kasalukuyang policy, hindi na yung punitive justice, Steph. Yung bang Mm. nagkasala ka, parusahan ka. Hindi na. Ang approach na ngayon ng Estado at ng gobyerno at ng mga korte, yung tinatawag na reformative or transformative justice. Ibig sabihin, nagkasala ka, mapaparusahan ka, pero bibigyan kang magbagong buhay para mas magiging kapakipakinabang ka sa lipunan at mabigyan ka ng second chance kung aabutin mo. So siguro under those principles, yung Supreme Court, tinanggal na lang yun. Kasi nga naman, kung may pakita na binayaran niya yung civil damages dun sa loob ng kulungan, nakita, malinaw na nagbagong buhay na siya, di yun pumapasok yung transformative justice. Kaya siguro sinabi Supreme Court, pagbigyan na natin siya ng parole kung sakasakaling mag-qualify siya. Mm. Ah, sa tingin niyo po, at naman po, no, attorney, paano po makakaapekto, um, although medyo napahaging niyo na po kanina ito, pero ito po ay kailangan bigyan diin po natin para sa ating mga taga-subaybay. Paano makakaapekto itong naging desisyon ng Supreme Court sa mga kasalukuyan at hinaharap na kaso laban po sa ating kapulisan na masasangkot po sa paglabag sa karapatang pantao?
Well, malaki ang guidance ng Supreme Court decision na ito. At sana lahat ng mga huwes na kung saan merong inihain na complaint laban dun sa mga pulis o taong nagtokhang, basahin nila ito para mapabilis ang kanilang pagdidesisyon at paglilitis. Para hindi sila magkunwaring hindi nila alam kung ano ang jurisprudence. This is a test case at mag-guide ang sino mang huwes, sino mang piskal na magpo-prosecute at magta-try ng mga tokhang cases. Pangalawa, malaki din ang guidance nito o encouragement doon at yung panibagong hope doon sa mga iba pang biktima na noon ay natatakot, nag-aalinlangan o kaya hindi na naniniwalang magkakaroon ng hustisya yung mga kapamilya ng natokhan. Aba, ito nangyari, napakulong talaga sila. So sana they will file the necessary cases. Yung murder kasi hindi naman nagpe-prescribe yan after 20 years pa. So yung panahon ng drug war, that was only about 10 years ago, or if no, about 6 years ago. So pwede pa. I hope it will give them the chance and the encouragement to file. Para sa ganoon, lahat ng mga nagkasala mapanagot at lahat ng mga naging biktima at kaanak nila, kahit papano, kahit hindi na maibalik yung pinatay na mahal sa buhay, makamtan naman nila ang hustisya na dito sa bansa natin, sa mga nagdaang taon, napakahirap makamit at napakalayo. I hope they will take heart at panawagan na rin ito sa lahat ng mga tumutulong sa mga tao na naging biktima ng injustice na it may be slow, it may be difficult, but we will prevail if we become consistent at magtulong-tulungan tayo. And with that po, maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat, Steph. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas din po. At ating pong nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang ating constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Dadako na tayo sa ating balitaan. Kaugnay ng naging panayam natin kanina, bagamat dumanas ng mahabang panahon na paghihirap ay tila nabunutan ng tinik ang pamilya ni Kian De Los Santos. Ito ay matapos pagtibayin niya ng Korte Suprema ang hatol na guilty sa kasong murder laban sa 3 pulis na sangkot sa pagkamatay ni Kian De Los Santos sa Caloocan noong taong 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng nagdaang administrasyong Duterte. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos, ikinatuwa naman nila ang desisyon ng korte dahil nabigyan ng hustisya kahit munti ang sinapit ng kanilang kaanak na si Kian. Ngunit tila ba may mga pag-aalinlangan pa sa kanilang mga puso lalo't may karagdagan pang mga prosesong pagdaraanan ang naturang hatol. Sa kabila nito, labis ang kanilang pasalamat sa Administrasyong Marcos na siyang totoong tumutok sa kaso ng pagpatay dito kay Kian De Los Santos. Gusto ko lang din salamat sa lukuyang administrasyon dahil sa panahon niya ay nagkaroon ng ustisya si Kian na sa nakaraang administrasyon alam naman natin na walang nangyari na paggulo ng kaso. Hindi lang kay Kian, kundi sa mga iba pang mga naging biktima. Yan ang tinig ni Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumpiyansa naman si International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na kahit pa may isa pang natitirang motion for reconsideration na maaaring isumite ng mga nasasakdal ay may finality na ang nasabing hatol sa kaso. Ani Conti na silip na kasi ng mga mahistrado ang mga facts at batas sa nasabing kaso kaya posible na itong mabaliktad pa na hudyat ng
pagkamit ng hustisya para kay Kian. Ako, komportable na ako na yung desisyon na ito ay ganito. It would be unlikely, most likely, it will be unlikely to be reversed. Kaya sa tingin ko, ito na yon. More or less, wala na tayong malaking inaasahan na pagbaliktad. Kasi nasilip na nila yung facts, nasilip na nila yung batas. Si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga posibleng hakbang laban kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan, maaring madetermina sa sandaling may maisampa ng asunto. Yan ay ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Wait and see ang Malacanang sa kung ano ang kakahinatnan ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa gitna ng posibleng pagkakadawit nito sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, itinuturing na ngayong isang pribadong individual si Bonoan at titingnan na lang nila kung anong susunod na hakbang sa dating kalihim na sa sandaling ito'y masampahan na ng kaukulang asunto. Kabilang na dito ang posibilidad na itrace na o tutukan ng kinaroroonan nito matapos na bigo itong makabalik ng bansa na dapat sana ay nitong nakaraang Disyembre 17 galing sa Amerika. Sinasabing lumabas ng Pilipinas si Bonoan noong Nobyembre 11 papuntang US para samahan ng kanyang asawa na may medical procedure na kailangan daanan. Pero hanggang ngayon ay walang record na naitatala ang mga otoridad na bumalik na sa Pilipinas ang dating Cabinet Secretary. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kay Mr. Bonoan, tignan po natin, supposed to be December 17. Siya naman po ay pribadong tao. Tignan po natin kung mayroong kaso may isasampa sa kanya. So, doon na naman po siya siguro papatawag. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinagtibay na ng Kamara ang pagbabago nito ng legislative calendar kung saan itinakda ang huling araw ng sesyon sa December 29 Lunes, imbes na kahapon December 22. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, ito ay upang bigyan ng sapat na panahon ang Bicameral Conference Committee o BICAM na ihanda ang 2026 General Appropriations Bill. I move to amend anew the legislative calendar, particularly on the resumption of session from December 22nd, 2025 to December 29, 2025, and on the adjournment of session from December 23, 2025 to December 30, 2025. All other dates in the previously adopted calendar of the session shall remain the same. House Majority Leader Sandro Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kaparehong aksyon din ang isinagawa ng Senado matapos silang amyendahan ang kanilang legislative calendar upang bigyang daan ang ratifikasyon ng BICAM report ng national budget. I respectfully move, Mr. President, with the consent of the body, to amend anew the legislative calendar, particularly, number 1, on the resumption of session from December 22, 2025 to December 29, 2025, and on the adjournment of session from December 23, 2025 to December 30, 2025. I so move, Mr. President. Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga mambabatas, bibigyan ng sapat na panahon para aralin ang BICAM report ng 2026 national budget. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
Tiniyak ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing sa kanyang mga kasamahan sa Kamara na ipapadala sa kanilang mga opisina ang Bicameral Conference Committee report sa panukalang 2026 National Budget isang araw bago ang itinakdang ratifikasyon nito sa December 29. Ginawa ni Swansing ang pahayag matapos matanong ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kung makakatanggap ang mga mambabatas ng kopya ng pinal na bersyon ng General Appropriations Bill at kung may sapat silang panahon upang maayos na masuri. Git ni Tino, mahalaga na maaga matanggap ang Bicam report upang maiwasan na umano'y paulit-ulit na sitwasyon kung saan na ibibigay lamang ang mga kopya sa huling sandali. Ani Swansing ipapadala sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng bicameral report sa December 28 matapos lagdaan ng komite yung pinal na bersyon ng panukalang budget. Nagpasalamat naman si Tino sa naging tugon ng pamunuan at sinabi na bagamat mas nais nila ng mas mahabang panahon ng pagsusuri, mahalaga na naitala sa record ang pangakong magkakaroon ng mga mambabatas ng kahit isang araw upang masusing busisiin ang Bicameral Conference Committee report bago ito pagtibayin. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hindi isinasantabi ni Senate President Vicente Sotto III ang posibilidad na magkaroon ng reenacted budget ang bansa ng ilang araw sa Enero ng taong 2026. Ayon kay Sotto, kung sinimulan na ng ekutibo na reviewin ang budget bill kasabay ng pagtalakay nito sa Bicameral Conference Committee o BICAM, ay posible pang mapirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang 2026 General Appropriations Bill o GAB sa December 30 o 31. Pero kung hindi, ay posibleng sa mga unang araw na aniya ito ng Enero mapirmahan ng Pangulo. Dagdag pa ni Sotto na wala namang magiging epekto o wala namang magiging malaking epekto sa bansa ang panandaliang reenacted budget. If they have started reviewing and then on the 29th we ratify an enrolled bill, there is a possibility 30 or 31 kung na-review nila. Pero kung hindi pa kompleto, talagang possibly first week of January. Senate President Vicente Sotto III. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, porsigido naman ang Marcos administration na tapusin ang kagutuman sa bansa upang mabigyan ng patas na oportunidad ang mga Pilipino. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, patunay ito ng pangakong mapanatili ang progreso at ibalik ang dignidad at pagiging matatag ng bawat Pilipino. Dahil dito, mas paigtingin pa ng pamahalaan ang anti-hunger drive sa ilalim ng Walang Gutom 2027. Pabababain din ang antas ng food insecurity sa 750,000 households pagsapit ng taong 2027. Ayon sa PCO, mula nang ipatupad ang programa noong 2023 sa ilalim ng Executive Order No. 44, bumaba na ang hunger indicators sa mga benepisyaryo ng programa mula 48.7% patungo sa 41.5% nitong Marso ng taong 2025. Kasabay nito ay iginiit din ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpapalakas sa pag-abot program para sa mga taong walang matirhan o nasa mga kalsada lamang natutulog. Mula sa 15,000 na mga individual na natukoy sa programa, kalahati dito natulungan ng makauwi sa kanilang probinsya kaakibat ng ipinagkaloob na economic grant. This December, we're opening a processing center for pag-abot in Region 4A and in Region 3 as in Pampanga, and I just can't recall na saan yung sa 4A. And then we're expanding pag-abot kasi to other metro areas like Metro Cebu. So we're working with the LGU there about opening another pag-abot center there. Etong Walang Gutom Kitchen, magbubukas rin tayo sa Metro Cebu area rin. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers o DMW na inaasahang malalagdaan ang 16 na bilateral labor agreements sa susunod na taon. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Attorney Hainal Rasul, tapos na ang negosasyon para sa mga ito at handa na para sa formal na paglagda. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Cambodia, New Zealand, Canada, Hungary, Slovenia, Federated States of Micronesia, Palau, Czech Republic, Japan, Finland, Albania, Malta, Iceland, Oman, Alberta at Croatia. Sinabi ni Rasul na ilan sa mga bansang ito ay renewal ng Memorandum of Agreements at ang ilan ay mga bagong kasunduan. Maaari pa niyang madagdagan ang mga bansang ito lalo na sa Europe dahil mayroong aniyang global skills shortage at nangangailangan ng Pilipino na nurses, caregivers at hotel workers. Wala kasi ang countries hindi natin so kami na rin po ang Oslo and then hopefully and sa South Africa po meron pending request siguro yung time for approval sa Nigeria at target po natin for next year. The Migrant Workers Undersecretary Attorney Hainal Rasul. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW sa panguna ni Secretary Hans Leo Kakdak na nasa 3,000 overseas Filipino workers o OFWs ang nahaharap ngayon sa mga kasong illegal mga kasong legal sa ibang bansa. Kabilang na aniya rito ang 24 na nakatakdang patawan ng parusang kamatayan. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong City, sinabi ni Secretary Kakdak na patuloy na tinutulungan ng DMW ang mga nasabing OFWs sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs. Pinakamaraming Pilipinong may kaso ang nasa Saudi Arabia dahil ito ang bansa kung saan may pinakamalaking bilang ng OFWs. Naglalaroan niya ang mga kasong ito sa labor disputes hanggang sa mga kasong kriminal sa iba't ibang rehiyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, LTFRB nagbabalalaban sa mga Peking Provincial Authority at CPC sa mga pampublikong sasakyan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagbabala ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, LTFRB, laban sa mga tsuper at operator na gumagamit ng Peking Provincial Authority at Certificate of Public Conveyance o CPC. Kasunod ito ng ulat ng pagkalat ng ganitong modus lalo na sa mga probinsya. Ayon kay LTFRB Chair Atty. Vigor Mendoza II, nakikipag-ugnay na ito sa iba't ibang ahensya para sa pagkakaroon ng random document checking sa mga public utility vehicles. Babala nito mas mabigat ang pananagutan ng mga gumagamit ng Peking PA at CPC kumpara sa mga kolorum dahil may kasamang panlilinlang at pamimeke ng dokumento. Kapag nahuli, haharapaan niya ang mga sangkot sa mas mabigat na kaso, multa at parusa. Kaugnay nito, sinabi ni Mendoza na patuloy ang koordinasyon nito sa DOTR at Department of Justice para higpitan pa ang anti-colorum operations kabilang ang mas mahigpit na pag-i-impound ng mga sasakyan. Hinikayat din ng ahensya ang mga transport group at publiko na i-report ang mga gumagamit ng Peking dokumento para masiguro ang kaligtasan ng mga bumabiyahing pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Isang mainit na pagbati mula sa Embahada ng Pilipinas dito sa Beijing, China. Sa mga taga-subaybay ng Radyo Pilipinas, maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway punuin ng pagmamahal at pag-asa ang inyong puso ngayong Pasko at sa darating na bagong taon. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 101st Maneuver Company nakuha ang second place bilang Best Maneuver Company sa Rehiyon 1. Ang kabangulati hahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Kas panagyaman ti 101st Maneuver Company ti Regional Mobile Force Battalion 1 ang nakabase iti Ilocos Norte. Nagtultuloy ti tarigagay dagiti kameng ti Philippine National Police ang mangipaay ti pagsayaatan ti komunidad ken pagadalan ng runa kadagiti ubing itanga Paskwa. Dahito ket kalpasan anayalat ti 101st Maneuver Company kas Best Maneuver Company second place iti Region 1 iti panangidaulo ni Force Commander Police Colonel Fidel da Guzman Hunyo. Baben ti pamadayaw ti naso nga kumpanya pammaneknek detoy iti panagkay kaysada, dedikasyon ken panikapagpartisipar ti tunggal pulis amang itanduto ti Linak Urnus ken tal na iti maysa nga lugar. Kas panagyaman, nagturong ti 101st Maneuver Company iti Central Elementary School iti Barangay Poblasyon iti ili ti Burgos, Ilocos Norte. Anang ipaay ti ragsak kadagiti ubing naganak kadakwada ken mangisursuro iti nasao a pagadalan. Indauluan ni Acting Company Commander Police Captain Jomar C. Mochong anang isayangkat ti paayayam ken nangted ti papremyo agraman ti panangipaay ti natalged at araon para kadagiti 25 nga ubing itinasao nga pagadalan kas pamaskwada itanga tawen. Paset daytoy iti kari ti RMFB1 anan-anay ang mapaigitan ti panagtalag ti publiko babaen ti serbisyo ti PNP. Namuan at ti pundo ang nausar ti nasong aktibidad ket pundo ti 101st Maneuver Company. Mula Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Bacnotan La Union nagsagawa ng seminar upang palakasin ang values-based, love-anchored discipline sa mga guro. Narito si Albert Kawile para sa balita. Nagtataripnong dagiti opisyalis manursuro ken lider ti lokal a gobyerno ti Bacnotan La Union para iti nabalegi a seminar anay pamaysa iti discipline based on values and love. Maysa aganwat amang papigsa iti kalidad ti edukasyon ken panangiwanwan dagiti estudyante ti munisipyo. Naangay iti Function Hall Phase 3 ti Bacnotan Public Market. Indauluan the Mayor Divine Fontanilla ken Vice Mayor Francis Fontanilla ti nasaong aktibidad anang ipatalged manen iti nananay suporta ti gobyerno lokal kadagiti student-centered, humane ken meaningful guidance strategies. Imbinglay ni Dr. Leia Solmirin Corpus, ti speaker ti seminar dagiti kang runan a panakaawat, iti panang patanor ti disiplina, anay ramot kadagiti pagalagadan ken ayat. Panggap tiwaga sa pormaan saan lang at ikababalin dagiti estudyante, no di pay ket tinapaot a kababalinda. Nakikadwa dagiti manursuro ken prinsipal dagiti publiko ken pribado nga eskwelaan manipod Bacnotan iti seminar, nga aktibo ang nakipaset kadagiti diskusyon ken sesyon iti panagbibinglay, iti panakaamo. Naitampok pay iti nasawng aktibidad exhibit of reading materials anay disenyo mangitandudo iti kultura ti panagbasa ken mangsuporta iti akademiko a panagduras dagiti estudyante. Babaen kadagiti programa akas kadagitoy agtultuloy at ginayunan ti munisipyo ti Bacnotan ti panagkomitna iti inclusive, humane ken nangato ti kalidad ng edukasyon para iti tunggal agtutubo ti Bacnotan. Manipod RP Ago Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Serbisyo medikal ipinagkaloob ng Philippine Coconut Authority Region 8 sa mga magsasaka ng niyog sa Northern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan.
Komo pagbaton hiton kakulangan ng serbisyo panlawas sa mga underserved agricultural areas, ang Philippine Coconut Authority or PCA Region 8 inagbuhat han iray katrase nga mobile health service sa Northern Samar. Ining implementasyon na nasabing ang programa kaparate hito na commitment ngan parang suporta hito ng PCA ha mga coconut farmers kapod iton ira pamilya. Hapag siguro nga iton mga kaangay nga serbisyo medikal nakakaabot urog labi ha mga tayaw nga lugar palibot hanasod. Ana sabi nga mobile health service sa iton harigi ito na Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Na-establishar hailaram hiton Republic Act 11524 pamaag hiton komprehensibo nga pag-uswag ngan social equity ha coconut sector hanasod. Ang programa na kadesenyo ha pagpadangat hin serbisyo medikal ug panlawas sa hangatanan nga mga rehistradong mga parag-uma hinlubi ngan ira mga dependents nga listado ha National Coconut Farmers Registry System. Tikang diri Syudadhan Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, pagpapanatili ng zero open defecation o ZOD status ng ilang barangay sa bayan ng Malitbog, Southern Leyte, kinilala ng Rural Health Unit o RHU. Ang kawangulat ihatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Rural Health Unit kung RHU sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte, nagpahalipay sa mga barangay sa lungsod nga napadayon ang Zero Open Defecation kung ZOD. Ang Zero Open Defecation Program nagtumong kini sa pagwagtang sa open defecation pinagi sa pagsiguro nga ang tanang panimalay adunay access sa paggamit sa sanitary toilets, pagpalambo sa hygiene ug pagpag-usab sa ilang mga pamatasan. Nagpahalipay ang Rural Health Unit sa Barangay Santa Cruz, Pansil, Sangahon ug Barangay Cadaruhan Sur sa pagpadayon sa ilang Zero Open Defecation G2 program alang sa ikaduha nga year sa maintenance phase. Kalabot niini ang RHU nag-auhag sa tanang barangay sa lungsod nga magkahiusa aron nga magpabiling limpyo, luwas ug ZOD-free ang Malitbog alang sa malungtarong sanitasyon. Balita gikan sa Southern Leyte, Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dadako naman tayo sa Iloilo. 110 lola mula sa San Rafael, Iloilo, matagumpay na nairehistro sa National ID System ng pamahalaan. Narito si JP Hervas para sa balita. Madinalag-on nga narehistro sa National ID System sang gobyerno ang 110 anyos nga si Jovita Aranga sang San Rafael, Iloilo. Sa Disyembre 12, personal nga ginpadulungan sang National ID Team ang pulian ni Lola Jovita sa barangay Ilong Bukid sa nasambit nga banwa. Ang tikang kabahin sang National ID Mobile House-to-House Registration Activities sang PSA Iloilo nga nagatuyo nga siguraduhon nga ang mga senior citizen kag PWD sa probinsya sang Iloilo nga may kabudlayan sa pagbisita sang registration center ang hindi mabayaan sa patuman nga programa. Sero sa PSA Iloilo, may masobra 6,500 na ka senior citizen sa probinsya ang natigayon nga marehistro sa National ID umpisa sang Oktubre 1. Sa karon, pada ng pagtiwas ang PSA Iloilo, kaupo ng mga lokal nga panguluhan agud makaangkon sang National ID ang tanan. Nagikan sa Iloilo, JP Harvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 1 milyong pisong livelihood assistance ibinigay ng pamahalaang panlalawigan ng Bukidnon sa mga former rebel. Ang kawangulat ihatid sa atin ni Kokoy Medina. Bidawat sa financial assistance ang 70 ka mga former rebels or FRs sa naglaing batalyon gikan sa Provincial Government of Bukidnon
sa pagpanguna sa Provincial E-Flip Committee at sa ipahigayon nga release of Provincial Livelihood Financial Assistance Program niadtong Disyembre 18 ni kasamtangang tuig sa 403rd Infantry Battalion in Palambong, Malaybalay City, Bukidnon. Mikabat ngadto sa 1 milyon o 50,000 pesos ang kinatibuk-ang kantidad ang gitunol ngadto sa mga FRs. Diin ang matag usa kanila nakadawat og taga 15,000 pesos. Gawas niini aduna usay libreng food packs o mga binhi. Ang maong programa hiniusang gipasayon sa DILG Bukidnon, PSWDO, Pagro, PNP Bukidnon o Philippine Army. Gikan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Kukoy Bidina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Kokoy Medina mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte nagsagawa ng medical outreach para sa mga residenteng nangangailangan ng operasyon. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Bless Eboyan Lamar. Malampusong gipahigayon ang operasyon og libreng konsultasyon ubos sa kuyog ta serbisyo medikal sa Zamboanga del Norte Medical Center isip kabahin sa paningkamot sa probinsya nga mapalapad ang serbisyong pangluwas. Gihimo ang nagkalain-laing operasyon sa mga pasyenteng nagkinahanglan og agarang pag-atiman ug gisundan kini sa libreng konsultasyon sa Outpatient Department o OPD. Gihatagan og prioridad ang mga kaso sama sa breast o thyroid mass, pediatric surgery, cancer cases, dialysis patients, lung ug cardiac surgery. Tumong sa kalihukan nga matabangan ang mga pasyenteng walay saktong kwarta alang sa espesyalistang pag-atiman ug malikayan ang mahal nga pagbiyahe sa lain pang lugar. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bless Eboyan Lamar mula sa Zamboanga. Puntahan naman natin ang Iligan. Hybrid rice adoption isinusulong sa lalawigan ng Lanao del Norte. Narito si Alwidad Bashir para sa balita. Gipromote sa Lanao del Norte ang pag-adapt sa hybrid rice isip kabahin sa pagpalambo sa industriya sa agrikultura sa tibok lalawigan. Nakipagtambayayong ang Department of Agriculture, Regional Field Office 10 ug ang lokal nga kagamhanan sa Lanao del Norte sa pagpatigayon sa Provincial Rice Technology Forum. Kini gipahigayon sa Barangay Poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Tumong sa maong programa nga mas mapaligon pa pag-ayo ang produksyon sa industriya sa bugas sa tanang dapit sa probinsya. Nagkatigom ang mga mag-uuma sa humay gikan sa nagkalaing-laing lungsod ug mga kumpanya nga makahatag og supply sa binhi o liso sa hybrid rice varieties. Gisusulong niini nga ma-adapt sa sektor sa agrikultura sa maong lalawigan ang mga modernong pamaagi sa produksyon sa humay. Gitunguha usab sa nagkaiusang mga ahensya sa gobyerno dili lamang nga mapalig-on ang industriya sa bugasan kundili usab nga mapalapad pa ang kahibalo sa mga mag-uuma mangintungod sa modernong pasilidad, mga pamaagi o teknolohiya sa produksyon sa humay. Gilauman nga pinaagi ni ining matang sa public forum ilabi na sa sektor sa mga mag-uuma mas mamahimong epesyente o gana sila sa ilang pagnguma. Maghatag kini og dakong positibong kausaban sa produksyon sa bugas, dili lamang sulod sa probinsya kundi apilusab sa panginahanglan sa gawas sa lalawigan. Gikan sa dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakapag-aproba ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA ng nasa 237.10 billion pesos na halaga ng investment pledges mula January hanggang sa kasalukuyang buwan ng taon. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa kaparehong buwan noong 2024 na umabot lamang sa 214.8 billion pesos. Ayon sa PEZA, sa nasabing halaga ay nakapag-aproba ito ng nasa 307 investment projects at inaasahang mararamdaman na ito ng ating mga kababayan sa mga susunod na panahon. Dagdag pa ng PEZA na makalilikha ito ng mahigit 74,678 na trabaho kapag naumpisahan na ang pagtatayo ng nasabing investments. Sa huli, muling siniguro ng PEZA na inaasahan pa ang mga pamumuhunan inaasahan pa na papasok ang mga pamumuhunan bago matapos ang taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakahanda ang Land Bank of the Philippines o Land Bank na maglabas ng sustainability bonds sa susunod na quarter bilang bahagi ng pagpapalawak nito ng pautang sa mga prioridad na sektor ng ekonomiya. Ayon sa Land Bank, plano nitong i-alok ang sustainability bonds pagsapit ng unang quarter ng 2026 bilang bahagi ng mas malawak nitong sustainable finance strategy. Ang malilikom na pondo mula sa bond issuance ay gagamitin upang suportahan ang mga pambansang prioridad sa kaunlaran tulad ng agrikultura, micro, small, and medium enterprises o MSMEs, renewable energy pabahay at infrastruktura. Layunin ng planong paglalabas ng bonds na makalikom ng pangmatagalang pondo upang mapalawak ang kasalukuyang sustainable lending programs ng Land Bank at higit pang mapalakas ang liderato nito sa larangan ng sustainable finance. Hanggang nitong Oktubre, umabot sa 176.48 billion pesos ang naipamahaging sustainable finance loans ng bangko. Ang mga pautang na ito ay sumuporta sa mga proyektong may kaugnayan sa renewable energy transition, malinis na transportasyon, access sa tubig, pabahay, disaster resilience at pagpapalakas ng health systems. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, narito ang palitan ng salapi para sa araw na ito, Disyembre 23. Ang US dollars ay nagkakahalaga ng 58 pesos and 68 centavos, habang ang Japanese yen naman ay katumbas ng 37 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay nagkakahalaga ng 45 pesos and 56 centavos, habang nasa 4 centavos naman ang Korean won. Ang Chinese yuan naman ay katumbas ng 8 pesos and 34 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay nasa 7 pesos and 54 centavos. Ang British pound naman ay nagkakahalaga ng 79 pesos and 1 centavo, habang ang euro ay 69 pesos and 2 centavos. Ang Canadian dollar naman ay nagkakahalaga ng 42 pesos and 69 centavos, habang ang Saudi Arabian Riyal naman ay 15 pesos and 65 centavos.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man panig ng mundo. Ako po si Danilo Casalio, U4 Organization Chairman at Presidente ng All Filipino in Russia na bumabati ng isang masagana at manigong bagong taon po sa darating na 2026. Salamat din po sa Radyo Pilipinas World Service sa pagkakataong ibinigay nyo sa atin para batiin lahat ng mga kapwa nating OFW saan man panig ng mundo. Mabuhay po kayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Tampok sa quarterfinals ng PBA Season 50 Philippine Cup sa pagitan ng Converge at Barangay Ginebra ang kapanapanabik na sagupaan ng dalawang pinakamahusay na point guard sa liga. Para kay Scottie Thompson ng Gin Kings, ang pagharap sa rookie ng Fiber Xers na si Juan Gomez de Leaño para sa ticket sa semifinals ay isang hamon na sabik niyang tanggapin. Malaki ang respeto ni Thompson sa batang guard na pinuri niya dahil sa pagiging veterano ang laro at sa kakayahang pagandahin ang galaw ng kanyang mga kakampi. Dagdag ni Thompson na natural na bumabagay si Gomez de Leaño sa anumang sistema kaya tinawag niya itong isang point guard. Sa kanilang unang laban sa eliminations na naig ang Fiber Xers 106-96 kung saan nagpasabog si Gomez de Leaño ng 32 puntos, 6 na rebounds at 6 na assists. Si Thompson naman ay nagtala ng 10 puntos, 8 assists at 6 na rebounds. Mas mabigat ang laban ngayon dahil quarterfinals na. May twice-to-beat advantage ang Converge kahit pareho silang may 7-4 record ng Ginebra. Magtatapat ang dalawang koponan sa ikalawang laro sa Christmas Day doubleheader ng PBA kasunod ng laban ng San Miguel Beer at NLEX. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, matapos ang dalawang matitibay na season sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL, opisyal nang lilipat sa PBA si Simon Sandagon bilang bagong miyembro ng Blackwater. Ninagdaan ng 6'5" forward ang isang 1-year contract kasama ang bossing nitong Martes, ilang araw matapos ang hindi magandang kampanya ng koponan sa PBA Philippine Cup at kasunod ng pagtatapos ng kanyang stint sa Quezon Huskers sa MPBL. Naglaro si Sandagon ng college basketball para sa Far Eastern University hanggang UAAP Season 85 bago tumuloy sa MPBL kung saan 3 taon siyang naging bahagi ng Huskers. Isa siya sa mahalagang piraso ng kanilang front court at tumulong dalhin ang koponan hanggang MPBL National Finals bagamat natalo sila via sweep sa Abra Weavers. Matagal nang mataas ang tingin ng Blackwater sa potensyal ni Sandagon. Pinili siya ng bossing bilang 15th overall pick sa pinakahuling PBA draft at agad siyang nilagdaan sa sandaling naging eligible na siyang sumali sa roster. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nadagdagan ng panibagong tagumpay si Yumir Marshall matapos masungkit ang kanyang ikalimang gintong medalya sa 33rd Southeast Asian Games. Ang panalong ito ang nagbigay ng nag-iisang ginto ng Pilipinas sa boxing sa edisyong ito ng biennial meet at muling nagpasiklab sa kanyang hangaring makamit ang dalawang pinakamalaking pangarap, ang Olympic gold at isang world title sa professional boxing. Ibinahagi ni Marshall na tila hindi pa rin kapani-paniwala ang maging 5-time SEA Games champion sa tatlong magkakaibang weight divisions. Matagal ng sandigan ng national team si Marshall na nag-uwi ng mga ginto sa welterweight, middleweight at light heavyweight. Nagbigay rin siya ng bronze medal sa COVID-delayed 2020 Tokyo Olympics. Bagamat hindi siya nakapodium sa 2024 Paris Olympics, determinado pa rin si Marshall na ipagpatuloy ang laban para sa Olympic gold habang sabay na pinapalakas ang kanyang professional career. Noong Oktubre, nakuha niya ang kanyang unang pro title, ang WBC International Middleweight Belt sa majority decision laban kay Eddie Colmenares ng Venezuela sa Thrilla in Manila 50th anniversary event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng masakit na bronze medal finish sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand, pinili ni Nesty Petesio na magpatuloy ng kanyang karera ng may bagong determinasyon. Imbis na manatili sa 3-2 split decision pagkatalo niya kay Hasana Huswatun ng Indonesia sa women's 63 kg, nakatuon na kagad ang 2 beses na Olympic medalist sa mas malaking laban, ang 20th Asian Games sa Japan sa susunod na taon. Bagamat may halong gulat at lungkot ang pagkatalo, nananatiling positibo ang pride ng Santa Cruz, Davao del Sur. Sa isang social media post, sinabi niyang maraming aral ang iniwan ng SEA Games at mas naging malinaw kung ano pa ang dapat niyang pagbutihin. Nangako siyang mas tututok sa training, paghahanda at mas solid na performance sa mga susunod na laban. Bahagi rin ng kanyang plano ang pag-recover. Ibinunyag niyang sasailalim siya sa isang eye surgery sa susunod na taon na inaasahan niyang makatutulong upang mas gumanda ang kanyang laro. Marami nang naipanalo si Petesio sa mga pangunahing torneo sa mundo, kabilang ang World at Asian Championships, ngunit pinakatampok ang kanyang silver sa Tokyo 2020 at bronze sa Paris 2024. Gayunman, hindi pa niya nasusungkit ang medalya sa Asian Games mula nang una siyang sumabak noong 2014. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos ang biglaan at hindi inaasahang pag-alis ng Cherry Tigo ngayong buwan, 2 kumpanya ang agad na nagpakita ng interes na sumali sa Premier Volleyball League o PVL. Patunay ito sa patuloy na pag-angat ng kasikatan at marketability ng liga na taon-taong lumalakas ang viewership at live attendance. Ayon sa isang source ng liga, isa sa mga interesadong grupo ay ang Cebu Landmasters Incorporated o LCI, isang kilalang property developer sa Visayas at Mindanao. Aktibo rin ang Landmasters sa basketball scene sa Cebu City at sa buong lalawigan. Isa pang kumpanyang nais pumasok sa women's volleyball ay ang Black Mamba Energy Drink. Kinumpirma ng isang kinatawan ng brand na nagsimula na ang mga paunang pag-uusap, bagamat nasa maagang yugto pa lamang ang mga ito. Sinabi ni PVL President Ricky Palao na walang franchise fee ang liga. Gayunman, kailangan ng bond at isang commitment na mananatili sa liga ng hindi bababa sa 5 taon.
Kung magiging maayos ang lahat, posibleng madagdagan ng 2 bagong koponan ang PVL, isang magandang pangyayari matapos ang pag-alis ng Cherry Tigo at ang usap-usapang pag-exit ng isa pang low-tier club. Sa kabuuan, magandang business development ito at isang positibong simula para sa bagong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Nilinaw ng aktres na si Alexa Miro ang mga kumakalat na chismis na muli raw siyang nililigawan ng dating nobyo na si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos ilang buwan matapos ang kanilang hiwalayan. Ayon kay Alexa, bagamat 5 taon ang itinagal ng kanilang relasyon, hindi totoo na sinusuyo siya muli ni Representative Marcos. Anya, maayos na ang kanilang komunikasyon at in good terms na sila. Wala nang away o gulo sa pagitan nila. At sa panayam, bago ang MMFF 2025 Parade of Stars, ibinahagi ni Alexa na tahimik at masaya niyang ipinagdiriwang ang Pasko kasama ang pamilya. At haharapin niya rin ang 2026 bilang isang fresh start. Tungkol naman sa pagkakalink ni Sandro kay Kylene Alcantara, nagpaabot si Alexa ng Christmas greeting at sinabing masaya siya para sa dalawa kung sakaling totoo ang balita. Aminado naman siyang nagulat, iginit niyang wala siyang sama ng loob at dagdag pa ni Alexa hindi ba siya handang pumasok sa panibagong relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ni dating Ilocos Sur Governor at negosyanteng si Chavit Singson na interesado siyang bilhin ang Miss Universe pageant sa gitna ng mga kontrobersyang kinakaharap ng Miss Universe organization. Ayon kay Singson, nakikipag-usap na siya sa mga dating opisyal ng MOU o MUO para sa posibleng pag-acquire ng International Beauty Contest. Isa sa kanyang nakausap ay ang dating MUO President na si Paula Shugart na inaasahang darating sa Pilipinas sa Enero 2026 para sa isang formal na meeting. Sinabi ni Singson na nag-ugat ang kanyang interes dahil sa mga alegasyon ng dayaan at issue sa judging, partikular sa nagdaang Miss Universe 2025 na ginanap sa Thailand ngayong buwan. Bagamat wala pang tiyak na presyo, handa raw siyang itong si Chavit na makipag-negotiate. Plano rin niyang ibalik ang mga veteranong opisyal tulad ni Shugart upang matiyak ang maayos at kredibleng pamamalakad ng pageant. Naging sentro ng kontrobersya ang pagkapanalo ng Miss Mexico na si Fatima Bosch na tinawag pang quote-unquote fake Miss Universe ng isang nag-resign na judge. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganap bilang kontrabida ang Asia's multimedia star na si Alden Richards sa Hollywood action film na The Big Tiger na inaasahang ipapalabas sa 2026. Ayon kay Alden, matagal na niyang pangarap ang gumanap bilang villain matapos ang halos isang dekada niyang pagiging bida sa teleserye at pelikula. Inamin niyang bago at nakakapanibago nga para sa kanya ang ganitong papel, ngunit nasiyan siya sa kinalabasan matapos makita ang teaser na
ng pelikula. Ibinahagi rin niya na mas malawak ang nalalaro niyang emosyon, galaw ng katawan at karakter bilang kontrabida lalo't action film ito na nangangailangan ng stunt preparations. Malaki rin ang naitulong ng gabay ng direktor at manunulat na si Keone Waxman sa paghubog ng kanyang karakter na si John Lynch. Makakasama ni Alden sa pelikula sina Max Collins, Byron Mann, Catherine McNamara at Luke Goss. Bukod sa pag-arte, co-producer din si Alden ng pelikula sa pamamagitan ng kanyang production company na Myriad Entertainment. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Eto, mabilisan na to ha. Sa huli nating chika for today, nag-propose na ang kapamilya actor na si Albi Casino sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Michelina na ibinahagi niya sa pamamagitan ng mga sunod-sunod na larawan sa kanyang Facebook account. Makikita sa mga post at Instagram stories ang emosyonal na pagpropose o propose na sinaksihan ng kanilang mga kaibigan. Umani ito ng maraming pagbati at mensahe ng suporta mula sa mga netizen at mga fans. Matatandaang noong 2023 ng isa publiko ni Albi ang kanilang relasyon at makalipas ng isang taon ay nabiyayaan sila ng isang baby boy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. At syempre, patuloy pa rin sumubaybay sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at sa nagbabalik po nating shortwave radio. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.